Kasong kriminal ang isinampa ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas, laban sa TV host komedyante na si Vice Ganda at ang partner nitong si Ayon Perez. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Mark Tolentino, paglabag ang isinampa laban sa dalawa. Tumanggi naman munang magbigay ng karagdagang detalye ang nagreklamong grupo kaugnay sa dahilan ng pagsasampa ng kaso. Sasagutin umano ang lahat ng tanong sa gaganaping press conference ng grupo sa Miyerkules ika-13 ng Setyembre. Samantala nitong weekend, ay nag-init ang ulo ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kay Vice Ganda. Ito'y matapos ang mga eksenang tinawag ni Enrile na kinasangkutan ng kontrobersyal na TV host. Ipinunto ni Enrile ang problema ng mga nalalasing sa kapangyarihan at impluwensya, na nagiging walang pakialam sa mga galaw at pakikitungo nito sa iba. Tinawag naman ni Enrile na bastos ang komedyante Enrile kay Vice Ganda, "Bastos ka. Sarili mo na lang ang iniisip mo, akala mo maganda yung ginagawa mo pero bastos ka ng tao. Hindi lang walang decency, abo sa daw bastos. Magmula pa noong araw, ganyan na yan," ayon pa kay Enrile. Payo naman ni Enrile sa mga magulang na naiimpluwensyahan ang kanilang mga anak ni Vice Ganda. Lahat ng pamilya na may mga anak na nasasaktan o naiimpluwensya, they should denounce her, diin ni Enrile. Iba't iba ang naging reaksyon ng madlang people sa ginawang pambabasag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile laban kay Vice Ganda. Talagang tinawag nitong super bastos ang TV host comedian kaugnay pa rin ng nagawang violation nito at ng partner niyang si Ayon Perez sa It's Showtime ng ABS-CBN. Ipinagtanggol naman ng mga fans si Vice sa mga masasakit na salitang pinakawalan ni Enrile. Akala ko raw ay napakalinis at walang bahid dungis ang dating senador kung makapagsalita. Depensa pa nila sa TV host, hindi raw nagnakaw o pumatay ng tao si Vice para kastiguhin ni Enrile at sabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Sa katunayan, marami rin itong natutulungan at napapasayang mga tao. Matatanda ang nanindigan ng ABS-CBN na walang nilabas na batas ang nasabing noontime show kaya aapela sila sa MTRCB para mabago ang resolusyon. Narito naman ang ilan sa mga comments ng netizens, kinakagat na lang talaga nila ang issue kasi kilalang tao ang na-issue sumasabay na lang sila nag-ugat ang lahat matapos patawan ng 12-day suspension ang programa ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB dahil nga sa pagsubo ni Vice at Ayon ng ICE gamit ang kanilang daliri sa kanilang Isip Bata segment noong July 25, 2023.